Lord, how they have increased who trouble me. 5 biblical proofs that tragedy exposes the brokenness of this world. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Magandang araw sa ating lahat. And actually, pagdating sa sinasabing mga bagay na biblical proofs ay mayroon 5. Una, yung proofs that sin has affected the creation. Second, pag-aaralan natin shows that the life is fragile rather. And then pangatlo ay yung idea na it reveals the reality of pain and suffering. And tragedy also exposes the evil in human hearts. And panglima na ating pag-aaralan ay yung tragedy that shows that the world needs redemption. And welcome muli at makakasama po natin ang inyong lingkod, Arlitz Rona po. And dahil dyan ay atin na pong pag-aralan ang mga 5 biblical proofs na ito na dapat nating maintindihan. So, una ay yung idea na pag mayroon tragedy ay ito ay isang napuprove na kung saan yung kasalanan ay nagkaroon na ng epekto at ibig sabihin ito talaga ay naapektuhan na yung affected the whole creation na sinasabi. Kaya yan ay napakahalagang maintindihan natin. But by the way, gusto natin maintindihan ano ba ibig sabihin ng tragedy by the way. So tragedy can be violence, disaster, sickness, and death. At it reminds us that the world is affected by sin and corruption. So maraming ibig sabihin pag sinabing tragedy at ito yung mga trials and suffering natin na ating mga dinadaanan including yung mga calamity na nasa ating paligid like yung kalikasan na sinasabi, tornado, earthquakes, and typhoons, and tidal wave. At may mga lugar na kung saan ay madalas ang mga bagay na ito at mayroon mga tragedy na kung saan ay masasabi natin na immediately ay bunga ng greediness and yung sinasabing hunger for power like yung mga wars and conflicts, regional and even yung sinasabing national. So may mga ganyan at paminsan-minsan yes nagkakaroon ng war at ito'y minsan ay sinasabing world war, mas malawak. So kadalasan yung mga regional conflicts at napakahirap minsan ng mga dinadaanan ng tao kapag may mga ganitong mga tragedy. At ito ay nangangahulugan, mayroon 5 nga na dapat nating makita at ay una yung tragedy proves that sin has affected the creation. At dito ang ibig sabihin at sa biblical na ito ay atin pwedeng isulat tandaan Romans chapter 8 verse 22 because the creation itself will also be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So yung idea na sinasabi na madi-deliver from the bondage or from sin or corruption, ayan. So kitang-kita ang Bible ay mayroon in a way parang prophecy, may paunang sabi na kung ano ang mangyayari tungkol sa mundong ito o yung creation itself. So yung buong creation, the world and the people ay madi-delivered at alam natin na ang deliverer lang dito sa bagay na ito pagdating ng araw ay ang ating Panginoong Diyos at ang dakilang hukom, ang dakilang manunubos ang ating Panginoon. So there will be a time at ito ay mangyayari. Sa ngayon ay ang lahat ay alipin ng corruption dahil ito sa sinasabing dahil sa kasalanan, yung sin. When sin entered into humanity at ito yung nangyari na yung imperfection ay nariyan. So yan ang una na kung saan bakit may mga tragedy that only proves na dahil ito sa kasalanan na kung saan ay nagsisilbing parang yung sinasabing
Nagsisilbi itong cancer na nandoon na hangga't hindi ito nawawala. So until such time na madi-delivered ang creation sa bondage. So ang creation, maraming creation, 'di ba? Including human beings, and then precisely mayroon bondage, mayroon umaalipin or nagiging tanikala, nagiging bondage doon ay ito yung corruption of the soul, ito yung sin. But then yes, yung lahat ng kapangitan na bunga ng sin ay magkakaroon ito ng deliverance and into the glorious liberty of the children of God. So yan ang number one. So dahil dyan, yung tragedy, it shows that the world is no longer on its own original perfection or perfect condition because of sin na kung saan ay pumasok sa kanya. So alam natin ang istorya niyan doon sa Garden of Eden. So dahil dyan, number two ay tragedy shows that life is fragile or fragile. Okay, so dahil dyan, kapag may mga tragedy, diyan napapatunayan, ang ibig sabihin, that only shows na ang buhay ng tao ay marupok na, mahina siya, at ibig sabihin unstable siya, o sabihin natin hindi niya kayanin ang mga tragedy na ito. At maaring ang ating pinaka projection natin kadalasan, tayo ay masaya, tayo ay malakas, tayo ay powerful, and yes, ang tao ay ganyan. Mayroon siyang pinoproject. Ayaw niya siyempre ipoproject na wala siyang kakayanan. And to some point, yes, maganda naman yon na nakikita yung pagiging positive, pagiging successful. But then when tragedy, kapag may tragedy na lumapit o dumating, doon nakikita natin na ang tao ay mahina. Kaya yan ay nakalagay din sa Biblia yan, na kung saan ay una, ang pinakamatindi kapag ang tragedy ay dumarating, minsan nawawala ang buhay o naapektuhan ang kalusugan, sapagkat sinabi rin ng Bible na sa James chapter 4 verse 14, "Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. And why do you not, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." Ba't sinabi ito? Okay, ba't sinabi ang bagay na ito? Sapagkat kung minsan na-o-over ang mga plano ng tao without God. Alright, so yun ang idea doon. So bakit naisulat ang bagay na ito? Matindi tayo magplano sa mga bagay na material at temporal o pangsamantala. Samantala na yung pinaghahandaan nating temporary o mga bagay na material na hindi nagla-last long ay sabihin natin ay mauuwi din lang naman sa abrupt or sabihin natin sa maiksing panahon, sapagkat nakadepende ang mga bagay na hawak natin doon sa mga material na, I mean, yung mga material hawak natin ay nakadepende doon sa ating buhay. At gaano man ang ating pagpaplano without God, ang buhay ng tao ay maiksi lamang. So hanggang kailan tayo magpaplano, and then mauuwi nga sa wala sapagkat hindi natin isinama ang ating Panginoon. Kaya yung statement na ito ay nagpapakita lamang, nagre-remind na bakit mo laging pinaplano, okay? Bakit sinasabi mo tomorrow and this and that ay pupunta tayo doon, and then syempre hindi naman masama ang magplano, pero ang magplano na wala ang Panginoon, yun ang isang masama. And then puro materialism or pagiging materialistic. And so sabi doon, you do not even know. So parang ang idea nito ay ang tao ay parang tiyak na tiyak siya ng mga bagay in the future. When in fact, hindi. Sapagkat sinabi na ng Bible na hindi mo alam ang araw ng bukas. At ano ang iyong buhay? What is your life? Gaano to kahaba?
at sinasabi na ikaw ngayon ay nariyan na parang yung mist o like a fog. You are here today and gone tomorrow. Yan ang sinasabi. Kaya, yes, pag dumating ang tragedy, lalong napapatunayan na wala lahat. Ito ay para lamang sabihin natin na parang palamuti lamang panandalian. Okay, so marami yan. Minsan pagsunog na wala lahat. Okay, nawala ng bahay, yung ganyan. So, may mga ganyan. Even yung mga taong natalo sa sugal ng biglaan, may mga ganyan. So, bigla na lang mayroon and then maya-maya wala na. At kumisan, ang buhay ng isang tao, pag nagkamali siya ng decision sa kanyang buhay, dating isang may trabaho, may asawa, may pamilya, and then isang araw ay wala na lahat. And then, dahil nga, ang buhay ng tao ay unstable yan. Ibig sabihin, wala dyan ang katatagan. Ang kakailanganin lang natin ay makasama ang Panginoon at handa tayo na gumawa ng mabuti at matuwid and somehow magbubunga rin yung mga bagay na ginagawa nating mabuti at mauuwi sa isang makabuluhan na bagay na kung saan kung dumating man ang tragedy, mawala man pati ang buhay, at least tayo ay mayroon buhay na walang hanggan. So yan ang importante dyan. Kaya yung number 3 ay pag dumarating ang tragedy, it reveals the reality of pain and suffering. And that is true. May mga taong hindi nila nire-remind o hindi natin nire-remind ang ating sarili na tayo ay vulnerable sa pain and suffering. At hindi natin ito pinaghahandaan. Hindi rin tayo, bakit kailangan bang paghandaan ang mga bagay nito? Well, dapat natin paghandaan na dapat maging matatag tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Yes, dapat paghandaan. So, wala nagsabi sa atin pero dapat paghandaan na kung ano man ang dumating at ipagpasa Diyos natin, ating ideklara at ating ipahayag na maaring ito'y kalooban ni Lord at maaari natin matiyak na kalooban nga, and then dahil dyan, willing tayo dahil alam nating sasamahan tayo ng ating Panginoon. So, ang hindi naghahanda, nasusurprise and then nasya-shock and then nagkakaroon sila ng dobling pain and even to the point of blaming themselves or others and even including God. So, yan ay isa sa mga bagay na dapat natin i-consider. Now, Job chapter 14 verse 1, how frail is humanity. Okay. How short is life? How full of trouble. Verse 2, we blossom like a flower and then wither like a passing shadow, we quickly disappear. So, yan ang idea na kapag may tragedy, nare-reveal yung reality of pain and suffering na sinasabi. Sapagkat ang buhay natin ay full of trouble. Madalas may mga trouble, minor, major, and severe na mga trouble. So, lahat ng yan, ang tawag dyan ay mga obstacles and challenges sa ating mga buhay. So, kapag dumarating na yung pain na yan, like yung suffering natin sa ating mga pagka mayroon nawala, suffering and loss and grief and tears, at nare-reveal dito na ang mundo ay deeply broken. So, ang ating paligid, kapag magandang pananim natin, binagyo, maganda yung pananim natin ay may mga minsan pinakawalan nung mga animals nung kabila and then na-ruin ito ngayon. So, yung dati maganda wala na. May mga ganun mga experience ang buhay ng isang tao from time to time. And dahil dyan ay bahagi lamang ito ng isang broken system and broken world. Okay, kaya nga kung minsan we're trying our best and to some extent ay nagtatagumpay naman na kahit na yung paligid natin ay imperfect, nakakagawa rin ang tao ng pamamaraan para mag-survive and even to thrive. Okay? But then kung minsan kahit ginagawa na ito ng tao, hindi pa rin siya makaiwas sa mga sinasabing mga pain and suffering. Alright. Number 4 na kung saan ay
another biblical proofs ay ito yung, 'pag dumarating yung tragedy, it exposes the evil in human hearts. So, yes, that is true. Kaya pagka okey ang lahat ay parang ang bait, ang mabubuting tao, okey. Pero 'pag dumating yung mga tragedy na ito ay na-e-expose yung evil ng puso ng tao. Anong sabi ng Jeremiah, isang pagpapatunay na ang puso ng tao ay, talagang mayroon problema or cancer or sakit at ang Bible lang ang nagsabi nito. Look at Jeremiah, "The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all the give all people I give all people their due rewards according to their action deserves." Okay, so ang Biblia ay nagbigay mismo ng conclusion at pagpapaliwanag. Ang puso ng tao ay puno talaga siya ng, sabihin natin, kasamaan, desperately wicked. Okay, so dahil diyan, very deceitful, mandaraya, hindi maaasahan sapagkat, yan ang human heart. Mahirap intindihin pero ang Bible may direct na paliwanag. So kapagka dumarating yung mga tragedy ay ito minsan ay dahil sa violence. So dahil ang heart ng ibang tao ay mapaggawa at, hindi nila isinasalang-alang, na makasakit sila ng iba. So may violence and then, ito'y bunga, nandiyan yung hatred, andiyan yung injustice, andiyan yung cruelty, andiyan yung, nagpapakita ng, brokenness of mankind. Okay, dahil ang lahat ay may puso at kapag hindi ito siya nabago ng Panginoon at ito ay wala pang pagkatakot sa Diyos, ay kaya niyang gawin ang mga bagay na kung saan ay hindi maganda. In so doing ay naapektuhan ang iba. At halimbawa, kapagka dumating yung time na kung saan ay nagkaroon ng flooding, o sabihin natin gano'n, bakit nagkaroon ng flooding? Dahil may mga taong puwedeng ganito ang mangyari na, kaya nagkaroon ng gano'n, nababalitaan natin 'to na dahil pinutol ng pinutol yung mga puno doon sa bundok at hindi ni-replace dahil nagtitipid sila at yung greediness sa halip na gumastos, tinipid at hindi nagtanim and then isang araw na lamang ay, wala ng, sasangga dun sa tubig. And then 'pag trinace mo pabalik kung bakit nangyari ang tragedy na ito na maraming naapektuhang kabahayan at mga lupain o sakahan, ay dahil doon sa mismanagement or corruption or greediness noong mga taong, naglaging o nagputol ng puno pero hindi sila naging responsible dahil gusto magtipid. Isang sampol lamang 'yan at 'yan naman ay madalas na, minsan ay nalagay sa dyaryo, nabalitaan, ganyan. Kaya, binigay ko as an example na, 'pag may mga tragedy, "Oh, bakit nangyari 'yan?" Dahil sa may nagkulang. So it exposes, okay, the evil, of the human heart na sinasabi. Okay, turning to the last one, which is yung sinasabi 'pag ang tragedy ay dumating, it shows that the world needs redemption. Okay. So, sa mga nangyayari ngayon, in the 21st century na kung saan ay nakakakita tayo ng mga conflict and then sasabihin natin, 'di ba matalino na ang tao? 'Di ba maunlad na technologically ang tao ay matalino na? Bakit hindi naiisip ng mga tao, at mga lalo na yung mga namumuno or mga presidente na huwag na lang magkaroon ng conflict at pag-aaway. At yes, pag pwede natin isipin yun, but then hindi nga maabot at masolusyonan ng tao ang problema niya sa kanyang sarili. Kaya kung minsan ay nangyayari yung hindi inaasahan na nagsasuffer ang marami dahil sa desisyon ng iilan. At yan ay pwede natin sabihin, to some, it's a mystery dahil no one really knows. But then by analysis, alam natin na kaya nagkakaroon ng mga conflict
around the world, sapagkat yan ay mga forces na kung saan behind it ay hindi matuwid at isang imperfection ng mga tao or leaders o kung sino pa man na nasa likod ng mga conflict na iyan. So dahil diyan in totality or in total rather ay ang mundo, ang paligid, ang society ay nangangailangan ng redemption. Kaya kung nakikita natin yung mga conflict na iyan sa ating paligid, isa ang sagot bandang huli sa maraming usapin, redemption, pagtutubos, pagliligtas at pagpapalaya na mula sa ating Panginoon. Well, He is coming back. According to the Bible, Jesus will come back at when he come back ay hindi niya na iaalay ang kanyang sarili, but din palalayain niya na at babaguhin niya na at magkakaroon ng finality ang lahat ng bagay, because justice will be served and he will judge the living and the dead, and finally ay yung lahat ng nangyari ay magkakaroon ng ending, at ito na yung final redemption na sinasabi. Okay, so dahil diyan ay sinasabi ng Romans 8:21, against its will all creation was subject to God's curse, but with eager hope the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death to decay. Okay, sabi diyan So it was subjected to prostration not by its own will but by the will of Him, but in hope, in hope. So in the future, all of us are hoping, and even God is hoping that all creation, okay, looks forward to that day, including God, okay, that will join God's children and into glorious freedom to from death and decay. So mayroon death na nandyan sa ating paligid. That's why yan, ang tao ay nag-i-end, pero there will be a time that there will be no more death according to the Bible. Everyone who are in Christ will live for all eternity. And so today, everything is subject to decay, meaning mayroon ending, may pagtatapos, but then pag dumating na yung perfect things, ay wala ng katapusan ang mga bagay na itinakda. Yun ang hope na kung saan, and then dahil dyan, kapag mayroon mga pangit na mangyayari, it doesn't matter kung gaano technologically advanced ang tao at kung gaano tayo nakarating na at gaano tayo katalino, hindi mawawala, sapagkat ang redemption hindi magmumula sa technology o sa tao. Ang redemption ay magmumula sa ating Panginoon, at siya ang may final say at may final ending na kung saan ang magwawakas ang lahat ng tragedy na ito, na kung saan ay bunga ng kasalanan at bunga ng imperfection. At dahil dyan, isang araw when perfection comes, doon pa lang natin maiintindihan at makikita yung real justice at saka yung real peace at saka yung lahat ng mangyayari na yun ay hindi pang samantala, kung hindi pang habang buhay. So the brokenness of this world points us to our need for Christ, salvation, and God's final restoration. Yan ang dapat nating tatandaan. So, I hope na naniniwala at nananampalataya tayo sa salita ng Lord, sapagkat kung hindi tayo manalig sa kanyang pangako, wala na tayong pag-asa, sapagkat sa buhay na ito ay mayroon katapusan. Kaya dapat lang na tayo ay magkaroon ng future hope din, at nang sa ganun ay tayo ay kahit na mag-end tayo sa buhay na ito, ay mayroon naman kapalit na buhay na walang hanggan. So yan ang ating pinag-aralan ngayon, when tragedy comes, that proves that sin has affected the creation, and that shows that life is fragile, and it reveals the reality of pain and suffering. When tragedy comes, number 4, exposes the evil in human hearts, and when tragedy comes, it shows that the world needs redemption. Kaya yan ang importante
importante sa lahat. Now, consider subscribing or liking or sharing nang sa ganun marami pang makakita at makarinig ng ating mga short messages na kung saan nagpapakita ng ating pag-i-expound ng mga subject and even yung scripture na kung saan ay ating nagiging basihan. And I hope na makatulong ito sa ating buhay pananampalataya, buhay paglilingkod at buhay pagsamba. At sa inyong lahat, as always, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God. Your blessing is upon your people. Your blessing is upon your people. Your blessing is upon your people. Lord, how they have increased who trouble